Sa lalong madaling panahon, gusto ko'y maikasal na kami ng anak niyo, Mr. Aragon. Wala kayong gagastusin kahit piso dahil sagot ko na lahat. Ang gagawin niyo lang, kumbinsihin si Kimberly na magpakasal na sa akin. Abay, napakatagal na panahon ko nang hinihintay na mapakasalan niyang anak niyo. I'm getting old, and I want to have my own family. Nakangiti pa ang matandang congressman habang hawak ang makapal na tabako. Nakasilip si Kimberly mula sa second floor ng kanilang mansyon. Kaya dinig na dinig niya ang pag-uusap ng mga magulang at ni Congressman Martinez. Huwag niyong alalahanin yun, Congressman. Kami nang bahala sa anak namin. Siguradong makukumbinsi namin siya. Sagot ng ina ni Kimberly. Malawak ang pagkakangiti nito habang kausap ang matandang congressman. And I promise you, Mrs. Aragon, ibibigay ko sa inyo pamamahala sa 2 pabrika na pag-aari ko. Maliban doon, bibigyan ko rin kayo ng pera para sa nalulugi niyo ng negosyo at dadagdagan ko pa yun. Alam niyo naman, basta pagdating sa pera, walang magiging problema sa akin. Isang upuan ko lang yan sa kasino at sa mga negosyo ko, bawing-bawi na agad ako sa puhunan ko sa anak niyo. Basta yung usapan natin ha. Sagot nito habang hinihitit ang tabako. Nagmukha itong kapre sa paningin ni Kimberly. Hindi po namin nakakalimutan yon. I assure you, Congressman, hindi pa nagkaka-boyfriend si Kimberly, kaya nakakasiguro kang buong-buo na mapapasaya ang anak namin. Good. Yan naman talaga ang usapan natin, ang mapasakin na anak nyo na isa pang birhen. Tumawa pa ang matandang congressman na tila excited nang mapakasalan si Kimberly. Masama ang loob ni Kimberly dahil sa pakikipagkasundo ng mga magulang niya sa matandang congressman. Hindi niya kayang sikmurain na makapangasawa ng isang matandang mayaman nga, madali namang mamatay. Mas matanda pa sa daddy niya ito. Kinikilabutan siya sa isiping yon. Ilang araw na siyang bantay sarado. Hindi siya makalabas ng bahay simula ng pag-usapan ng tungkol sa kanilang kasal. Mas mabuti pang mamatay na lang siya kaysa mapangasawa ito. Hindi niya yun kaya. Nang makita niyang paalis na si Congressman Martinez ay mabilis siyang pumasok sa kanyang silid. Kailangan makagawa ako ng paraan para makaalis dito. Aniya sa sarili. Maya-maya ay nakarinig siya ng katok mula sa labas ng kanyang silid. Senyorita, mananangalian na po. Tawag ng kanyang yaya na si Aling Lumen. Dahan-dahan siyang tumayo upang pagbuksan nito. Susunod na lang po ako, yaya. Aniya nang mapagbuksan ito sabay pahid ng kanyang luha. Oh, umiiyak ka na naman ba? Hanggang ngayon ba dinidibdib mo pa rin ang nalalapit mong kasal? May pag-aalala sa boses ni Yaya Lumen. Simula bata pa lang si Kimberly ay ito na ang nag-aalaga sa dalaga. Hanggang ngayon na 23 na siya ay narito pa rin ito at inaasikaso siya at ang mga pangangailangan niya. Naisip niya, marahil isa sa dahilan ng mga magulang niya ay kapag tuluyang nawala sa kanila ang yaman nila ay siguradong mahihirapan sila. At dahil sanay sila sa marangyang buhay, hindi nila kakayanin ang maghirap. Simula kasi nang magkasakit ang kanyang ina ay nangailangan na sila ng malaking halaga. Dahilan kaya paunti-unting nabenta ang iba nilang kabuhayan. Kung dati ay marami silang kasambahay, ngayon ay iisa na lang. Mabuti na nga lamang at hindi pinaaalis ng parents niya si Yaya Lumen para kahit paano may makatulong si Roberta. Ang isa pa sa kasambahay nila na naiwan rin. Pero sadyang hiniling niya sa mga magulang na huwag tatanggalin ang kanyang yaya. Ito na lamang ang kakampi niya, kaya ayaw niya itong umalis sa mansyon. Hindi ko kaya, yaya. Tulungan mo ako makaalis dito. Mamamatay ako kapag pinilit nila ako magpakasal sa congressman na yun. Hindi ko kaya magpakasal sa taong hindi ko naman mahal. Muling bumalong ang luha sa mga mata ni Kimberly. Awang-awa sa kanya si Yaya Lumen. Ngunit ano nga bang magagawa nito sa kaligayan niya? Wala nga naman. Kimberly. Sabay silang lumingon nang marinig ang malakas na boses ng kanyang ina na papasok sa kanyang kwarto. Sige po, senyorita. Bumaba ka na lang kapag nagugutom ka na. Paalam ni Yaya Lumen at nagmamadaling tumalikod. Tila natakot sa malakas na pagtawag ni Mrs. Aragon. Lumen, naghihintay sa iyong mga trabaho dito sa mansyon. Bumaba ka na at wag puro chismis sa alaga mo yung inaatupag mo. Utos ng Donya dito.
Opo, Senyorita Perlita. Mabilis itong kumilos upang bumaba. Kimberly, bumaba ka na at kumain. Pagkatapos ay may mahalaga tayong pag-uusapan. Ang kanyang ina bago muling bumaba sa sala. Wala siyang ganang kumain dahil sa inis na nararamdaman. Kaya sumunod na lamang siya sa ina sa sala. Kim, anak, alam mo naman siguro ang plano namin para sa'yo, di ba? Para rin to sa kinabukasan mo. Nag-iisa ka naming anak, iha. Gusto namin maging maayos ang kinabukasan mo. Simula ng kanyang ama. Pero daddy, hindi ko gusto ang congressman na yun. Marami namang mayamang mas bata dyan ah. Bakit sa matandang yun pa? Hinaing niya sa mga ito. Kimberly, ikaw lang ang desisyon namin. Para sa kinabukasan mo to. Bulyaw ng kanyang ina. Hindi, Mommy. Para sa inyo lang ang iniisip nyo. Paano naman ang damdamin ko? Hindi niyo ba alam na nasasaktan ako sa desisyon nyong yan? Muling bumukal ang luha sa kanyang mga mata. Kimberly, huwag mong pagtaasan ng boses ang mami mo. As she told you, you have to respect our decision. Sita ng ama sa kanya. Kami ang masusunod, Kimberly. Magpapakasal ka sa ayaw at sa gusto mo. Muling bulyaw ng kanyang ina. Ayoko. Ikamamatay ko kung ipipilit niyo ang gusto niyo. Pagsisisihan niyo to, Mom, Dad. Sigaw niya at tumakbo paakyat sa silid. Kimberly, bumalik ka rito. Kinakausap ka pa namin. Nag-aalala naman na nakasunod ng tingin kay Kimberly si Yaya Lumen na kasalukuyang naglilinis ng window shield. Nang lumalim ang gabi ay muling kinatok ni Yaya Lumen ang alaga nito. Dinalhan nito ng pagkain si Kimberly dahil hindi kumain kanina. Kumain ka na, senyorita. Kailangan mong kumain para may lakas ka. Ayoko, Yaya. Gusto kong mamatay sa gutom kaysa naman magpakasal sa congressman na yun. Hindi pwede. Kumain ka. At huwag ka mag-alala. Tutulungan kitang makaalis dito. Hindi ko rin gusto na maging miserable ka kapag nag-asawa ka na. Sa hilat siya ni congressman, mukhang hindi siya magiging mabait na asawa. Pabulong na sabi nito sa dalaga. Nagningning ang mga matang tumingin si Kimberly rito. Iminustra ni Yaya Lumen ang hintuturo sa bibig upang ipahiwatig na huwag siyang maingay. Sa ginawi nito ay ngumiti siya at nagsimulang kumain ng magana. Sabi na nga ba niya't hindi siya pababayaan ng yaya niya. Pagkatapos kumain ay naghanda na siya sa kanyang paglalayas. Hawak niya ang isang maliit na bag na may laman na iilang damit. Naghintay siya sa loob ng kanyang kwarto upang hintayin ang pagbabalik ng kanyang Yaya Lumen. Nagmamatsyag ito sa kabahayan upang maisakatuparan ang binabalak nila. Nang sumapit ang alauna ng madaling araw ay bumalik ito sa kanya. Mabilis siyang bumalikwas. Muntik na siyang makatulog sa paghihintay dito. Tulog na ang lahat, senyorita. Lumarga ka na. Ihahatid kita sa labas. Mag-ingat ka kung saan ka man pupunta. Gustuhin ko mang samahan ka, hindi pwede. Teka, saan ka nga ba pupunta? Bahala na po, Yaya Lumen. Basta ang importante makaalis ako rito sa mansyon. Aniya bago yumakap dito. May pera ka bang gagamitin sa pag-alis mo? Mahirap maglayas ng walang pera. Baka pag nagutom ka, bumalik ka rito. Anito at yumakap din sa dalaga. Natigilan si Kimberly. Oo nga pala, wala siyang pera. Simula kasi nang nakapagtapos siya ng pag-aaral, ay binuro na siya ng mga magulang sa bahay. Hindi siya pinapayagang magtrabaho. Ang dahilan ng mga ito ay hindi na niya kailangan dahil kapag nag-asawa na siya ay ang lalaki raw ang bubuhay sa kanya. Yun pala ay naipagkasundo na siya ng mga ito sa matandang congressman na yun. Mukhang nakuha ng ginang ang pananahimik niya. Dumukot ito sa bulsa ng uniforme. Inilabas nito ang nakabungkos na panyo. Ito, senyorita, tanggapin niyo. Sweldo ko to nung nakaraang linggo. Mabuti na lamang at hindi ko pa to na ipapadala sa mga anak ko. Gamitin mo to. Pasensya ka na at maliit na halaga lamang yan. Kinuha nito ang palad ni Kimberly at itinikom roon ng pera. Salamat po, Yaya Lumen. Balang araw makakaganti rin ako sa'yo. Napakabait mo po sa akin. Wala kang katulad. Muli niyang niyakap ang yaya at isinilid sa bulsa ng pantalon ang pera. Walang anuman yun. Napakabait mo rin namang amo.
Siya, lumakad ka na at baka magising sila pati ang mga aso nyo. Mag-iingat ka. Sana gabayan ka ng Diyos kung saan ka mandalhin ng iyong mga paa. Mangiyak-ngiyak na sabi nito. Dinampot niya ang bag at nagpatiuna na bang lumabas ang matandang yaya. Nang makarating sa paanan ng hagdan ay sumenyas ito na sumunod na siya. Muli pa silang nagkayakapan at nagkaiyakan bago siya tuluyang sumakay sa taxi at nagpahatid sa terminal ng bus. Ilang oras pa siyang naghintay para sa unang biyahe ng bus. Nang sumapit ang 4:00, ay wala sa loob na sumakay siya sa bus na paalis at hindi man lang inalam kung saan patungo yun. Ang mahalaga sa kanya ay makalayo sa mansyon nila. Sa haba ng biyahe ay hindi niya napigilan ang mapapikit. Marahang pagtapik sa balikat niya ang nagpagising sa kanya. Ma'am, pamasahe mo po at saan po maba mo? Gising ng konduktor sa kanya. Napaunat siya mula sa pagkakayok-yok. Nasaan na po ba tayo, kuya? Balik tanong niya rito habang nilalabas ang pera mula sa bulsa. Napatitig naman ito nang tuluyang makita ang mukha niya. Nasa La Union na po tayo, ma'am. Saan ka po bababa? Nakangiting tanong nito habang titig na titig sa mukha niya. Kung hanggang saan ang bus na to, kuya, doon ako bababa. Magkano bang pamasahe? Libre na sa'yo, ma'am. At least may maganda akong makikita sa buong biyahe. Nakangiting sagot nito. Naku kuya, hindi naman pwede yun. Magkano ba? Naiirit ang ulit niya dahil sa klase ng titig nito sa kanya. Wag na ma'am, basta maganda at sexy, libre na. Pakindat na sabi nito. Naiiling na lang na ibinaling niya ang tingin sa bintana ng bus. At least nakalibre siya. Ganoon ata talaga ang nagagawa ng ganda. Kahit medyo kinakabahan, hinayaan na lang niya. Hindi naman siguro siya gagawa ng masama ng konduktor na yon dahil may mga pasahero silang kasama. Binuksan ni Kimberly ang bintana ng ordinary bus na sinasakyan. Napasinghap siya sa sumalubong sa kanya na sariwang hangin. Pakiramdam niya, para siyang nakawala sa hawla. Tila ngayon niya lang na-realize na napakasarap palang maging malaya. Matagal siyang nakulong sa batas ng kanyang ama at ina. Kaya pakiramdam niya ngayon ay para siyang namuhay noong unang panahon at nakapasok sa panibagong mundo. Nang muli siyang tumingin sa konduktor ay busy ito sa paniningil sa ibang mga pasahero. Maya-maya pa ay muli itong lumapit sa kanya at mukhang mangungulit. Anong pangalan mo, miss? Tanong nito. Nangingiti na lang siya dahil libreng pamasahe ay okay lang sumagot. Pangalan lang naman. Kimberly. Ako naman si Kentoy. Inilahad nito ang palad. Hindi siya nag-abalang tanggapin yon, kaya tila napahiya ito at napakamot na lang sa batok. Regent Kent nga pala ang totoo kong pangalan, pero Kentoy na lang for short. Muli nitong sabi para itago ang pagkapahiya. Ngumiti lang naman siya dito ng tipid. Nang makababa ang katabi niya sa upuan ay umupo si Kentoy sa tabi niya. Kahit naiinis ay hinayaan na lang niya. Nang mag-stop over ang bus para kumain ng mga pasahero ay inilibre siya ni Kentoy. Mukha namang mabait ito at hindi bastos. Makwento lang talaga, kaya hindi na siya muling nakaidlip. Hanggang sa makarating sila sa huling destination ng bus. Nang bumaba ang mga pasahero ay sumabay na siya sa mga ito. Kahit ang totoo ay hindi niya alam kung saan siya pupunta. Bye, Miss Beautiful. Kaway ng konduktor sa kanya. Ngiti lang ang sinukli niya rito. Naglakad-lakad siya hanggang may humintong tricycle sa tabi niya. Ma'am, saan po kayo? Maraming magandang resort dito. Hatid ko na kayo. Alok ng matandang driver. Napaisip si Kimberly. Parang gusto niya sa ganoong lugar. Malayo sa bayan at tahimik. Kaya sumakay siya sa tricycle nito. Bahala na. Ang importante ay nakalayo na siya sa lugar ng pamilya niya. Siguro naman ay hindi na siya mahahanap ng mommy at daddy niya sa probinsyang to. Sobrang layo na nito sa kanila. Sa pinaka-the best na resort tayo, Manong. Aniya rito. Areglado, ma'am. Bayan lang akong bagong bukas na hotel at resort na siguradong magugustuhan mo. Wala pang 20 minutes ay hinihinto na siya ng driver sa isang gate na may mataas na pader. Nandito na tayo, ma'am. Magkano po, Manong? Tanong niya rito habang nakatingin pa rin sa gate ng resort.
20 pesos lang po. Inabot nga rito ang 50 pesos. Huwag na po ninyong suklian, Manong. Salamat po. Aniya pagkatapos maiabot dito ang bayad. Salamat, ma'am. Medyo may kamahalan nga lang dyan. Pahabol na sabi nito. Pero napakaganda po dyan at karamihan sa mga pumupunta dyan mayayaman at ang iba galing sa ibang bansa. Sige, ma'am. Enjoy kayo sa bakasyon nyo. Paalam nito at muling pinaandar ang tricycle. Agad siyang pumasok sa gate at tumungo sa reception upang magtanong. Good morning, ma'am. Bati na naka-uniforme na staff ng resort. Hi, I just want to inquire if I can stay here even without a reservation. Pleasant niyang tanong. Yes, ma'am. We do accept walk-in customers. Ilang araw at gabi po ba kayo mag-i-stay, ma'am? Magalang at nakangiting tanong ng staff. Napaisip siya kung hanggang kailan ba siya mag-i-stay roon. Hindi niya alam. Kung maaari ay hindi na muna siya uuwi sa kanila. Magkano bang per day? Kinakabahang tanong niya dahil sigurado siyang kukulangin ng perang bigay ni Yaya Lumen. Sa matagal na panahong serbisyo nito sa kanilang pamilya, ay 8,000 lang ang buwanan nitong sahod at binigay lahat sa kanya ng matanda ang isang buwan nitong sweldo. May promo po kami, ang 1 week po ay 25,000 pesos. Pero kapag per day po ay nasa 8,000, ma'am. Oh my God. Patay. Nasabi na lang niya sa sarili. Nasa pa niya ang dibdib dahil sa pag-aalala na baka maging palaboy siya sa lugar na yon pag nagkataon. Hanggang sa may nakapa siya. Ang kwintas na regalo ng kanyang ina noong 18th birthday niya. Mamahalin yun at siguradong solve kahit 1 month stay niya sa resort na yon. Wait lang, miss ha. Babalik ako. Aniya sa receptionist ng resort. Naisip niyang isang layon, pero nag-aalinlangan siya dahil galing yun sa ina. But she has no choice. Kailangan niya ng pera. Muli siyang bumaling sa receptionist. Miss, baka itong kwintas ko pwedeng pambayad? Malaking halaga nito. Pagbabaka sakaling tanong niya. Ma'am, hindi po pwede eh. Cash or card lang po tinatanggap namin. Pasensya na po. Mas mainam po na isang lanyo na lang muna po yan sa bayan at saka kayo bumalik dito. Sagot nito na tila nagtataka sa kanya. Siguro dahil mukha siyang mayaman ngunit wala namang perang hawak. Napahilot siya sa sentido. Nagtatakip silim na yon at siguradong sarado na ang mga sanglaan. Miss, pwede bang bukas ko nalang ibigay ang kulang? May 7,500 ako rito. Iwan ko na lang muna tong alahas ko para makasiguro ka na magbabayad ako. Gumagabi na kasi. Sure ako na sarado ng mga pawn shop sa bayan. Ani yan na may pag-aalala para sa sarili. Madam, ganito na lang po. Magstay na lang kayo dito for the whole night for only 5,000 pesos. At bukas ng umaga, mag-check out kayo at bumalik na lang po kayo kapag may pambayad na. Suwestyon nito sa kanya. Napabuntong hininga siya. Kung lumipat na lang kaya siya ng resort. Nakakaramdam na siya ng gutom at pagod. Gusto na niyang humilata at matulog. Tagtag na tagtag kasi ang katawan niya sa biyahe. Di rin komportable ang nasakyan niyang ordinary bus kanina. Ilang saglit pa ay may pumukaw sa atensyon ni Kimberly. What's the problem here? Boses ng lalaking kadarating lang. Sabay silang napalingon ng receptionist na nagsalita. Good afternoon, sir. May customer po kasi na kulang ang pambayad. Nangungulit po kasi. Sumbong nito sa lalaki na sa tingin ni Kimberly ay kaedad lang niya o mas matanda ng kaunti sa kanya. Kasunod nito ang isang gwapong lalaki na mukhang ibang lahi. Iba na ba nito ang salamin na suot kaya lalo niyang nasilayan ng kagwapuhan nito. Ang mga mata nito ay kay ganda at ang pilik mata ay kay lantik na para bang sa mga babae. Ang manipis na balbas nito sa palibot ng pisngi ay mas lalong nagpalakas ng dating dito. Matapos suriin ng gwapong lalaki ay naglakas loob si Kimberly na sumingit sa usapan. Tingin niya kasi ay may katungkulan sa resort na yon ng dalawang lalaki. Sir, may pambayad naman po ako. Kaso paggabi na po kasi kaya baka wala na akong masanglaan ng kwintas ko. Sabad niya na tila maiiyak na. Ipinakita pa niya ang kwintas niya sa mga kausap. Napadakong muli ang tingin niya sa lalaki sa likuran ng isang lalaking nagsalita kanina. Mababakas sa mukha nito ang awa sa kanya.
Faizan, I can manage this. I-charge mo sa akin ng payment niya at ako nang bahala. Anang lalaki nasa likuran ng lalaking tinawag nitong Faizan. Are you sure, Arsan? Kunot noong tanong ni Faizan. Yeah, ako nang bahala sa kanya. Charge it to me. Kawawa naman, gabi na. Konsensya pa natin kung mapahamak siya sa daan. Sagot nito na hindi siya hinihiwalayan ng tingin. Napakagwapo talaga nito kaya natutulala siya sa lalaking tinawag na Arsan. Kambal kaya sila o magkapatid? Parehas silang gwapo pero mas gwapo yung Arsan ng pangalan. Ngumiti si Faizan nang makahulugan kay Arsan. Tila nahuhulaan na nito ang rason ni Arsan sa klase pa lang ng pagtitig ni Arsan kay Kimberly. Sa isip-isip ni Faizan ay mukhang may tinamaan ng pana ni Cupido. Salamat po, sir. Tanging sambit ni Kimberly sa gwapong lalaki. Bahagya pa siyang yumukod dito. No problem, miss. Sagot nito sa kabinalingan ng mga staff at inutusan. Ihatid niyo siya sa hotel room niya, pati ang mga gamit niya. Nagsalita si Kimberly. Sir, pwede po bang sa cottage na lang? Huwag na po sa hotel room niyo. Mas gusto ko po kasi ang malapit sa Sagar at malapit sa Dalampasigan. Don't worry, sir. I'll pay tomorrow. Kailangan ko lang talaga ng matutulugan ngayon. At okay na okay lang po sa akin ng murang silid. Aniya kay Arsan. Alam niyang mahal ang bayad sa hotel, kaya okay na siya sa cottage lang. Ang mahalaga naman ay may matuluyan siya pansamantala. Kapag okay na siya at nagustuhan niya ang lugar, hahanap siya ng apartment sa labas ng resort. May mga bakante pa ba sa mga cottages natin? Tanong naman ni Faizan sa receptionist. Yes, sir. 2 cottages na lang pong available at magkatabi po. Mamili na lang po si ma'am kung alin doon ang gusto niya. Ngumiti si Faizan kay Kimberly. Huwag mong alalahanin ang payment mo rito, miss. Arsan will be charged for this. Just tell the receptionist your name and other information including contact number. Baling nito sa dalaga. Tinawag nito ang isang staff para samahan si Kimberly sa okupahang cottage. Nahuli pa niyang nakasunod ng tingin sa kanya si Arsan. Isang mabilis na ngiti naman ang isinukli niya sa lalaki. Nawala ang pagod niya nang tuluyang makahiga sa kama sa loob ng cottage. Ilang saglit siyang pumikit bago bumangon at naligo agad siya dahil kanina pa siya naglalakit sa biyahe. Gandang-ganda siya sa cottage na yon. Kung titingnan ito sa labas ay mukha itong simpleng kubo. Pero kapag nasa loob ay napakaganda nito. Mukhang nasa loob na rin siya ng hotel. Kompleto lahat ng gamit pati cooking utensils. Ang problema ay hindi siya marunong magluto. Pero sa isip-isip niya ay madali na yun aralin. Nang makapagpahinga at makapag-ayos ng sarili, nagpa siya siyang lumabas ng cottage upang namnamin ang maligamgam na simoy ng hangin at pakinggan ang alon ng dagat. Good evening, ma'am. Here's your dinner po. Nakangiting bungad ng isang resort staff sa kanya nang nasa may porch siya ng cottage. Napangiti siya. Balak na talaga niyang maghanap ng murang makakainan kanina pa. Thank you. Kanina pa talaga ako gutom. Kasama ba to sa package? Bukas ko babayaran ha. Aniya na natatakam na. Seafoods and beef yun. May kasama pang dessert. Hindi ko po alam, ma'am. Sa receptionist na lang po kayo makipag-usap o kay Sir Faizan. Pinadalhan lang po kasi kayo sa akin ng dinner ni Sir Arsan. Enjoy your dinner, ma'am. Magalang na sagot nito bago tuluyang tumalikod. Buti na lang at may tea table doon sa porch, kaya doon na siya kakain. Napakabait naman ng may-ari ng resort na to. Yun nga kayang Arsan at Faizan ang owner nito? Sa isip niya. Masarap ang pagkain kaya naubos agad niya yun. Pagkatapos kumain, nalungkot siya habang nakatitig sa madilim na karagatan. Hindi niya akalain na mapapadpad siya sa ganitong lugar. Walang kakilala, tapos kapos pa ang pera niya. Bahala na talaga si Lord sa kanya. Nakatunga nga siya sa karimlan at nakikinig lang sa alon ng dagat hanggang sa hinila na siya ng antok. Hindi na niya namalayan na napaidlip siya sa pwesto. Napapitlag siya ng magising. Umunat siya mula sa pagkakayok-yuk sa table na naroon. Papasok na sana siya sa loob ng cottage, ngunit may napansin siyang isang bulto ng katawan. Nakatingin ito sa gawi niya. Ipinilig niya ang ulo upang magising ang kanyang diwa. Ngunit nang muli siyang tumingin sa gawi ng bulto, ay wala na ito roon.
kaya nagpasya na siyang pumasok sa loob ng cottage at matulog. Halos magtatanghali na nang magising si Kimberly. Mabilis siyang bumangon nang maalala na kailangan niyang isang laang kwintas. Baka paalisin na siya roon kapag hindi pa siya nagbayad. Mabilis siyang kumilos at nag-ayos para pumunta sa bayan. Marami siyang kakailanganin para sa sarili dahil mukhang magtatagal siya sa La Union. Paglabas ay may nakita siyang pagkain sa table sa porch. Nagmadali siyang kumain para makapunta agad ng bayan. "Good morning, ma'am. Lalabas po kayo?" Tanong ng receptionist sa kanya. Ngayon ay good mood na ito. Samantalang kagabi naiinis na sa kanya dahil sa pamimilit niyang tanggapin muna ang kwintas niya bilang proof na magbabayad siya. Oo. Magsasangla ako para makapagbayad na ako dito. Baka kasi mapalayas ako eh." Pinapasabi ni Sir Arsan na wag na daw po ninyong isangla ang alahas niyo. Pwede daw po kayo magstay dito kahit ilang linggo pa at free full lahat pati pagkain niyo. Napanganga si Kimberly. Hala, talaga ba? Nakakahiya naman sa kanya. Teka, siya bang may-ari ng resort na to? Curious na tanong niya. Sila po ng family niya, pero nasa pamamahala po ni Sir Faizan tong ABH Raman Hotel and Resort. Kaya pala. Anyway, pakisabi na lang sa kanila na salamat ha. Nasaan ba siya para personal ako makapagpasalamat? Nariyan lang po si Sir Arsan sa paligid. Madalas nagsasurfing po si Sir. Nagpalipat si Sir Arsan kagabi sa tabi lang po ng cottage niyo, ma'am. Mukhang type ka po yata niya. Tila kinikilig na sabi nito. Nako, baka hindi naman. Baka naawa lang siya sa akin kagabi dahil wala akong pambayad dito. Depensa niya. Sabagay, pero napakaganda niyo po ma'am at bagay kayo ni Sir. Binata po yun. Tukso pa nito sa kanya na hindi na tumitingin dahil mayroong parating na bagong customer. Nang maging busy na ito ay sumakay siya ng tricycle para pumunta sa bayan. Hindi na lang niya isasangla ang kwintas niya. Bibili na lang siya ng ibang kakailanganin niya para sa pagstay niya sa resort. Nang makabalik siya sa resort ay agad niyang hinanap si Arsan upang magpasalamat dito ng personal. Nakita niya ito sa tabing dagat. May hawak itong surfboard at nakasuot ng board short. Shirtless ito, kaya kitang-kita niya ang full pack abs nito. Nais niyang tumalikod nang bigla siyang nailang at nakaramdam ng hiya. Ngunit huli na para tumalikod dahil nakita na siya nitong papalapit sana. Malayo pa lang ay nakangiti na ito sa kanya. Naglakad ito palapit sa kanya. "Hi, kanina ka pa riyan?" Tanong nito nang tuluyang makalapit sa dalaga. Hindi. Ngayon lang. Salamat nga pala sa pagpapatuloy mo sa akin dito ng libre ah. Nahihiya niyang sabi. No problem. Don't mind it. By the way, Kimberly, right? Ngumiti ito kaya nakita niya ang maputi at pantay-pantay nitong mga ngipin. Bahagya lang siyang tumango. Magpapaalam na sana siya rito ngunit muli itong nagsalita. Kimberly, can we go out for dinner? Don't worry, dyan lang naman. Sabay turo nito sa di kalayo ang restaurant sa loob ng resort. Ngayon lang niya napansin na malawak pala talaga ang resort. Maraming amenities. May swimming pool din roon na pangmatanda at pambata. May ilang mga kubo din na sa dagat nakatayo. Sige, mamaya. Pasasalamat ko na rin sa kabutihan niyo sa akin. Nakaramdam siya ng ilang dahil sa mga titig nito sa kanya. Thank you. By the way, brother ko yung kausap ko kagabi sa reception area. His name is Faizan, and I want to introduce myself to you formally. My name is Arsan. Ako naman si Kimberly, kahit alam mo na ang name ko. Paano? Mauna na ako ah. Salamat talaga sa inyo ni Faizan. Pakisabi na rin sa kanya na sobrang salamat. You're welcome. Kapag kailangan mo ng company, just call me. Nariyan lang naman ako sa katabing cottage mo. Sasamahan kitang mamasyal para naman ma-enjoy mong bakasyon mo rito. Wala ka namang kasama, right? Oo, ako lang. Good. Katukin na lang kita mamaya sa dinner natin. Ngumiti siya saka nagpaalam na rito. Nakasunod naman ito ng tingin sa kanya, kaya binilisan niya ang paghakbang. Naisip niya na baka pati pang upo niya ay pinagnanasahan nito habang naglalakad siya palayo.
Nang gumabi ay nag-ayos na siya ng sarili para sa dinner nila ni Arsan. Kanina pa siya nakatingin sa sariling refleksyon sa salamin. Simpleng kasuotan lang ang sinuot niya dahil wala naman siyang gaanong dalang damit. Nagmamadali siya noong nag-impake kaya kung ano na lang ang nadampot niya, ay yun na lang ang isinilid niya sa kanyang malaking duffel bag. Napalingon siya sa pinto ng cottage nang may kumatok. Si Arsan ang nabungaran niya pagbukas ng pinto. Napakagwapo nito at humahalimuyak ang bango. Nakaka-inlove ang kagwapuhan. Fresh na fresh ang itsura. Hindi man lang ito nasusunog sa init ng araw sa pamamalagi nito sa tabing dagat. Nabanggit kasi ng receptionist kanina na araw-araw daw nagsisurfing si Arsan. Ngumiti siya sa binata. Inilahad naman ito sa kanya ang matikas na braso. Pahiwatig na kumapit siya roon na ginawa naman niya. Ilang saglit pa ay nasa loob na sila ng restaurant. Alam mo, unang kita ko pa lang sa'yo, akala ko minor de edad ka. Basag ni Arsan sa katahimikan niya. Kasalukuyan na silang nagsisimulang kumain. Akala mo lang yun. Ang totoo, 23 na ako. Aniya habang pinapaikot ang hawak na tinidor sa creamy carbonara na nasa plato niya. Nakita ko sa logbook ng resort. Sabi nito na nakatitig sa kanya. Ayun na naman ang pakiramdam niya na parang type siya nito. Hindi naman nakakabastos ang mga titig nito, ngunit hindi pa rin niya maiwasan ng mailang. Hindi siya sanay na tinititigan. Pinoy ka ba, Arsan? Naisipan niyang itanong dito para mawala ang pagkailang. Half Pinoy. May mommy sa Filipina and may daddy sa Bruneian. At muli nitong binaling ang paningin sa hinihiwa nitong grilled beef. Tumango-tango si Kimberly sa sinabi nito. Naisip niya na kaya naman pala kay gwapo nito at parang may lahi. Half Pinoy nga naman pala. How about you, Kim? What brought you here? Tanong nito matapos sumubo at punasan ng tisyo ang bibig. Tumingin siya sa lalaki. Mukha namang mapapagkatiwalaan ito. Pabuntong hininga siyang sumagot. Ang totoo, naglayas ako sa amin. Gusto kasi akong ipakasal ng parents ko sa lalaking hindi ko gusto. Pagtatapat niya. Walang dahilan para magsinungaling siya. Magaan naman ang loob niya kay Arsan. Naisip rin niya na mas okay magsabi ng totoo para mas maunawaan nito ang kalagayan niya. Really? Wow, nag-e-exist pa palang ganyan sa Pilipinas. But I'm glad at hindi ka pumayag mapakasal. Grabe naman yung mga magulang mo. Bakit ginawa nila yun sa'yo? Tinatanggalan ka nila ng kalayaan na mamili ng lalaking mamahalin mo. If I'm at your shoes, gagawin ko rin ang ginawa mong paglalayas. Oo, kaya nga tumakas ako. Hindi ko masikmurang magpakasal sa congressman na yun na mas matanda pa sa daddy ko. Nakasimangot na sagot niya. Matandang congressman? Bakit naman? Anong dahilan at sapilitan kang ipapakasal sa kanya? Para maisalba ang paluging negosyo namin. Malapit na ring initin ng bangko ang bahay namin. Si congressman lang ang last resort ng parents ko. Pero ang kapalit ay ako. Tumango-tango ito na tila nag-iisip at hindi na muling nagsalita pa. Nagsalita lamang ito muli ang lumabas na sila ng restaurant at ihatid siya sa cottage. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Balak niyang mag-swimming. Suot niya ang bagong biling two-piece bikini kahapon sa bayan. Mag-isa lang siyang nag-swimming. Para siyang batang nakawala sa hawla. Napakasaya ng kanyang pakiramdam. Ganito pala kapag walang nagdedesisyon sa buhay mo. Pwede niyang gawin ang lahat ng naisin niya. Hindi niya nakita sa buong maghapon si Arsan. Marahil may trabaho ito. Hindi niya natanong dito ang tungkol sa sarili nito. Nahihiya kasi siyang mag-usisa. Pero may girlfriend na kaya ito? Ipinilig niya ang ulo. Teka, umaasa ba siya na mapapansin siya nito? Mukhang maraming nagkakagustong babae kay Arsan at mukhang isa na siya roon. Aminado naman siya na nagwapuhan siya rito, unang kita pa lamang niya. At mas nagustuhan niya ito dahil sa pagiging gentleman nito at matulungin. 6:00 ng gabi nang maalala niya ang kaniyang cellphone. Ini-off nga pala niya yon simula nang umalis siya sa kanila. Nang may open ito ay sunod-sunod na pumasok ang mensahe. Galit na galit ang mommy at daddy niya sa kanya. Pati si Congressman Martinez ay maraming message sa kanya. Ilang saglit lang ay may tumatawag na sa kanyang phone. Hindi niya sana sasagutin yun dahil alam niyang ang mga magulang ito. Hello?
Malumanay niyang sagot sa nasa kabilang linya. Ngunit malutong na mura naman ang ibinungad sa kanya ng kanyang ina. Kimberly, isang malaking kahihiyan ang ginawa mong to sa amin ng daddy mo. Malaki na ang naibigay sa atin ni Congressman Martinez at hindi nito natapos ang sasabihin dahil pinatay ni Kimberly ang tawag nito. Hindi man lang siya kinumusta ng ina. Ang sama ng loob niya. Bakit ba ang mga ito pa ang naging magulang niya? Kung pwede lang pumili ng magulang, hindi niya pipiliin ang mga ito. They are manipulative, strict, and not deserving to have a child. Napaupo siya sa kama. Pahilamos niyang sinapo ang muka. Bakit kailangan siya ang kapalit? Hindi ba naisip ng mga magulang niya na masasaktan siya? Sumasakit ang ulo niya sa isiping yun. Mas mabuti pang pakinabangan siya ng iba kaysa ang congressman na yon ang makatuluyan niya. Alam niyang iniingatan siya ng parents niya para sa congressman na yon. Nakatakda siyang makuha nito ng berhen. At dyan nagkakamali ang mga ito. Ewan na lang niya kung magustuhan pa siya ng matandang yon pagkatapos ng gagawin niya. Sa isiping yon ay nag-shower siya at nagbihis ng medyo daring na kasuotan. May bar sa resort. Natanaw niya ito kagabi nang ihatid siya ni Arsan. Nakita pa niya na may live band at nagkakasayahang mga sumasayaw. Open area yon kaya malaya itong makikita ng mga turista na naglalakad-lakad sa dalampasigan. Nang makarating sa bar ay kaagad siyang umupo sa upuan na mismong harap ng bar counter. Anong alak mo, ma'am? Nakangiting tanong ng bartender sa harapan niya. Whiskey on the rock, please. Aniya sa bartender. Kahit ang totoo ay hindi siya sanay uminom. Ang huling inom niya ay nung college pa siya, kasama ang ilan niyang kaibigan. Noon ay patakas lang siya kung sumama na lumabas sa mga kaklase dahil mahigpit ang kanyang mga magulang. Nang makapagtapos siya ng kolehiyo ay nasa bahay na lang siya palagi. Kung lalabas man siya ay palaging kasama ang yaya at driver ng pamilya nila. Kaya naman ngayon ay masaya siya na walang kinakatakutan na sisita sa kanya. Enjoy na enjoy siya habang nakatingin sa banda na tumutugtog sa bar. Sunod-sunod ang pag-inom niya ng alak. Minsan lang naman mangyari sa buhay niya yon, kaya sinusulit na niya. Sigurado siyang babalik at babalik pa rin siya sa mga magulang. Pero sisiguraduhin niya na hindi na siya magugustuhan ni Congressman Martinez. Mag-isa ka po yata, madam. Napatingin si Kimberly sa bartender na nagtatanong sa kanya. Oo, walang makasama eh. Aniya sa lasing na boses. Single ka ba, madam? Oo, ikaw ba? Nakangiting tanong niya rin dito. Pareho pala tayong single. Tumatawang sagot nito kay Kimberly habang panay ang trabaho ng kamay para sa order ng ibang customer. Halata na bihasahan na ito sa ginagawa dahil kahit nakikipagkwentuhan ay hindi malang natatapon ang sinasaling alak sa baso. Itinaas ni Kimberly ang mga palad upang makipag-apiran sa bartender. Namumungay ang mga matang napayukyuk siya sa kinauupuan. Hindi alam ni Kimberly na matalim ang mga matang nakatingin sa kanya si Arsan, na kanina pa palang naroon sa labas ng bar at nakamasid sa mga kinikilos ng dalaga. Inis nitong nilapitan si Kimberly. Hinawakan nito sa braso ang dalaga at niyayang umalis sa lugar na yon. He hates alcoholic beverages. Bakit ba kasi naisipang maglagay ng kapatid nito sa resort ng ganoon? You're drunk, Kim. Please stop. Let's go. Iritadong sita nito sa babaeng lasing. Hinakay nito palabas si Kim. Good evening, sir. Bati ng bartender kay Arsa na tila nahiya sa kanya. Stop flirting with my girlfriend. Matalino tiningnan ni Arsa ng bartender. Sorry, sir. Kinakausap ko lang naman po siya dahil mukhang problemado. Whatever. Inis na sambit nito sa kabinalingan si Kimberly. Let's go, Kim. Hey, what the hell are you talking about? I'm not your girlfriend, okay? I'm just drinking here. And talking to Mr. Bartender. I want to stay here. Piglas niya sa lalaki. Come on, let's go outside. Bakit ka ba naglalasing ha? Hinila na nito ang babae. Naiwan namang nagkakamot ng ulo ang bartender. Mukhang naguluhan sa eksena kanina. Let me go, Arsan. Ano bang problema mo ha? I'm just having fun inside. Para kang parents ko. Walang ginawa kundi bawalan ako.
Muling piglas niya rito. Ikaw ang problema, Kimberly. Bakit ka ba naglalasing ha? Sagot ni Arsan at muling inalalayan ang dalaga na muntik ng mabuwal dahil sa kapipiglas. Anong problema ko? Naghahanap lang naman ako ng lalaking makakasiping ngayong gabi para hindi na ako magustuhan ng congressman na yon. Sigaw niya dito. Lasing na talaga. Crazy. Palatak na sabi ni Arsan. It's true. Kaya hayaan mo ako. Hindi pa ako mission accomplished. Ano ba? Akmang tatalikod na siya upang bumalik sa bar. Ngunit mabilis siyang hinablot ni Arsan at bumundol siya sa matigas nitong dibdib. Nagulat siya ngunit mas namilog ang mga mata niya nang marahas siyang halikan ng binata. Habol niyang hininga nang bitiwan siya nito. Hindi siya nakaimik agad. Ito ang first kiss niya. Never pa siyang nagkaroon ng karelasyon dahil sa sobrang higpit ng parents niya. Then give it to me and I will take the responsibility. And I promise you, I won't give you to that old congressman. Mahina at paos na sabi nito habang sapo ang magkabila niyang pisngi. Gustong mangatog ng kalamnan niya. Hindi niya alam kung bakit hindi siya nagagalit dito. Napatitig siya sa lalaki. Then take it. At walang sabi-sabing kinabig niya ang binata palapit sa kanyang labi. Wala siyang pakialam kahit babae pa siya. Mabuti na lamang at wala nang taong dumadaan sa bahaging yun ng dalampasigan. Matapos maghinang ang kanilang mga labi, ay nakangiti ng tumitig sa kanya si Arsan at marahan siya nitong inakbayan patungo sa tinutuluyan nitong cottage. At doon ay malayang ipinagkaloob ni Kimberly kay Arsan ang iniingatang yaman. Nagising si Kimberly sa sinag ng araw na tumama sa kanyang muka. Pumalikwas siya ng bangon. Napangiwi siya sa naramdamang kakaiba sa katawan. Napadako ang tingin niya sa salamin na naroon na nakaharap sa kama. Mariin siyang napapikit nang maalala ang nangyari kagabi. Kasalanan naman niya. Siya ang may kagustuhan ng nangyari. Mas okay na siguro ang kagagahang ginawa niya kaysa naman si congressman ang makauna sa kanya. Ganti na rin niya yun sa matanda at sa mga magulang niya. Nasisiguro niyang maghahalo ang balat sa tinalupan sa oras na malaman ng congressman na hindi na siya berhen. Mabilis siyang nagbihis nang makita ang damit na nakakalat sa sahig. Palabas na siya ng cottage ni Arsan nang marinig niya itong nagsalita. Nakatapis lang ito ng puting towel at bagong paligo. Saan ka pupunta, Kim? Sa cottage ko, maliligo. Nauutal niyang sagot. Hindi siya makatingin dito ng diretsyo dahil sa labis na kahihiyan. At ngayon pa talaga siya nahiya kung kailan nakuha na nito ang pagkababae niya. You can take a shower here. May tubig rin dito. Imbes ay sagot nito bago umupo sa kama. Nasa kabila lang naman ang tinutuluyan ko. Doon na lang. Aniya at lalong nakaramdam ng hiya sa binata nang masulipan nito ang mantsa sa kobre kama. Kung pwede lang magpalamon sa lupa ay hiniling na niya. Lalo pa siyang natameme nang lumapit ito sa kanya. You look more beautiful when you blush. Pabulong na sabi nito sa punong tenga niya na ikinatayo ng mga balahibo niya. Natuod siya sa kinatatayuan nang yakapin siya nito mula sa likuran. And what happened last night will never be forgotten. Ani pa nito. Amoy na amoy niya ang mabangong hininga nito at ang bango ng sabon na nagmumula sa katawan nito. Hinawakan siya nito sa balakang at giniya paharap. From now on, dito ka na mag-i-stay sa cottage ko. Pag-uusapan natin kung anong dapat gawin sa problema mo. Sabi pa nito na inalis ang ilang hibla ng buhok sa mukha ni Kimberly. Marahan lang siyang napatango at humakbang na palabas. Ewan ba niya at palagi siyang napapasunod ng lalaki sa mga sinasabi nito at inuutos. Pack your things and come back. Pahabol na sabi rito ni Arsan. Nang makarating sa sariling cottage, ay agad niyang tinakbo ang banyo upang maligo. Alam niyang wala siyang pinagsisisihan sa nangyari, dahil aminado siya sa sariling gusto niya rin si Arsan. Wala rin siyang nadaramang guilt, ni hindi rin siya nakakadama ng galit sa lalaki. Pagkatapos maligo ay mabagal niyang inayos ang kakaunting gamit. Nahiga siya sa kama at nagpalipas ng ilang minuto. Ngunit tuluyan siyang hinila ng antok, marahil dahil na rin sa pagod kagabi at epekto rin ng hangover. Mahihinang yabag ang gumising sa kanya.
Saktong nagangat siya ng muka nang bumukas ang pinto ng cottage. Iniluwa niyon si Arsan na nakasimangot. Sorry, nakatulog kasi ako. Agad niyang paliwanag dito. Kinabahan ako. Akala ko na-check out ka na. Hinintay kita ng matagal kanina. Yun pala nakatulog ka na. Nabuhayan ito bigla ng loob. Kung saan itong kinuha ang mga gamit ni Kimberly bago muling nagsalita. Halika na. Late breakfast na kaya nagpahanda na ako ng maraming pagkain para sa tanghalian natin. Umakbay ito sa kanya palabas ng cottage. Pagdating sa cottage ni Arsan ay nakahanda nga roon ng maraming pagkain. Karamihan ay seafoods at gulay. Ipinaghimay pa siya ng lalaki ng seafood. Kaya kinilig siya. Mas lalo lamang siyang napapalapit rito. At hindi niya alam kung dapat ba yun o hindi. Nang sumapit ang hapon ay may kumatok sa cottage ni Arsan. Kasalukuyan silang nanonood ng pelikula. Tumayo si Arsan upang buksan ang pinto. Expected na nitong ang kapatid yon. Hindi naman nagulat si Faizan nang makita nito si Kimberly. Mukhang alam na nito na magkasama na sila ni Arsan. Nag-hello lang ito kay Kimberly at muling ibinaling ang atensyon sa kapatid at nag-usap sila sa labas. Nang makabalik si Arsan, kinuha nito ang cellphone. Ilang saglit pa ay may kausap na ito sa cellphone. Hindi maintindihan ni Kimberly ang sinasabi ni Arsan dahil nakikipag-usap ito sa katawagan sa ibang wika. Marahil ay Brunei language yun. Nakatutok si Kimberly sa pinapanood nang kausapin siya ni Arsan. Marahan itong hinawakan ng mga palad niya. Unang kita ko pa lang sa'yo, gusto na kita, Kimberly. Kaya naman natuwa ako nang malaman ko na wala kang pangbayad dito sa resort. Nagkaroon agad ako ng dahilan para tulungan ka at mapanatili rito. Tuwing gabi na nakikita kita na nasa porch mo, pinagmamasdan kita sa di kalayuan. At alam ko sa sarili ko na gusto talaga kita. Yung pagiging mahinhin at mahiyain mo, yan ang charm mo. Bonus na lang ang pagiging maganda at sexy mo. Nakangiti nitong pag-amin sa kanya. Ikaw talaga? May gusto ka bang sabihin ha? Binubola mo pa ako. Aniya na nakatitig rito. Hindi kita binubola. Sa tingin ko hindi lamang paghangang nararamdaman ko sa'yo. Alam kong pag-ibig na to. Pero kailan lang tayo nagkakilala, Arsan? Alam ko, pero hindi ko alam sa sarili ko kung bakit gustong-gusto kita. Nagalit ako sa'yo nang makita kita kagabi sa bar na nakikipagharutan sa bartender. I may sound possessive, pero ang gusto ko akin lamang ang atensyon mo. At paninindigan ko ang nangyari sa atin kagabi. Papakasalan kita, Kim. Sagot ni Arsan at yumakap sa kanya ng mahigpit. Talaga? Kaya mo kong ipaglaban sa mga magulang ko? Hindi kumukurap na sambit niya. Oo, pero sana mahintay mo ako. Sagot nito na ikinawala ng mga ngiti niya. Anong ibig mo sabihin? Takang tanong niya. Next week kailangan kong umuwi sa Brunei. Kagagaling lang kasi ng sakit ni Daddy at ngayon ay okay na siya. Pero may importante siyang pinapagawa sa akin, kaya uuwi muna ako. Pagkatapos niyon babalikan kita. Kailan mo ako babalikan? Nakaramdam si Kimberly ng lungkot kaya niyakap niya ito. Alam niyang bago pa lang silang nagkakakilala at mabilis ang pangyayari sa kanila ni Arsan. Ngunit panatag ang loob niya sa lalaki. Pakiramdam niya ay ito ang makakapagligtas sa kanya sa sariling mga magulang at kay Congressman. Babalikan kita kaagad. Sabay tayong haharap sa mga magulang mo. Sana sa pagbabalik ko ay nandito ka pa, Kim. Please, huwag kang umuwi sa inyo hanggat hindi ako bumabalik. I promise I'll be back, sweetheart. Hihintayin kita, Arsan. Aasa ako sa pangako mo. Humilig siya sa dibdib nito. Pag-uwi ko, may ipagtatapat ako sa'yo. Tumitig ito sa mukha niya na para bang kinakabisado ang bawat bahagi nun. Ano ba yun? Hindi ba pwede ngayon mo na sabihin? Nakanguso niyang sabi. Saka na, malalaman mo rin yun. Sa ngayon, ni-enjoy muna natin ang araw na magkasama tayo. At kiniliti siya ni Arsan sa tagiliran. Mabilis na tumakbo si Kimberly para tigilan na nito ang kakakiliti. Sa huli ay pareho silang natumba sa kama. Alam mo, ngayon lang ako nakaramdam ng ganito sa buong buhay ko, Arsan. Thank you for making me happy and making me feel important. Aniya sa binata.
You deserve to be happy. And you'll be happier if you answer my question. What is it? I want to ask you formally, Kim. Can you be my girlfriend? Tumawa si Kimberly. Nakuha mo na ako kagabi. Hindi pa ba understood yun? Yes, but I want to hear it from you. I want to seal and put a label in our relationship. Can you be my... Oo naman. From now on, sa'yo na ako, Arsan. Agad niyang putol sa sasabihin nito. Yes, thank you, baby. Sabay yakap nito at halik sa labi ni Kimberly. Nang sumunod na araw, walang ibang ginawa ang dalawa kundi lunurin sa saya ang isa't isa. Sinusulit nila ang araw na magkasama sila. Sa pagdaan ng mga araw, ramdam ni Kimberly na pag-ibig na nga ang nararamdaman niya kay Arsan. Ganoon din na binata sa kanya. Do you love me? Tanong ni Kimberly dito. Nasa cottage sila ni Arsan at nagkukwentuhan lang sa may porch. Hindi na talaga pinaalis ng binata si Kimberly sa cottage nito. Nagsama na silang tuluyan. Yes, I love you very much, Kimberly. Paanas na sagot nito. Mahal din kita. At simula nang masilayan kita, gusto na kita. Gwapong-gwapo ako sa'yo, babe. Really? Masayang tanong ni Arsan. Ngumiti ng matamis si Kim. Muli silang nagkatitigan at maya-maya ay nagkulitan na naman sila. Napuno ng halakakan ng loob ng cottage na yon. Ayaw na nilang matapos ang lahat ng kasiyahan nila. Ngunit alam ni Kimberly na kailangang umalis ni Arsan isa sa mga araw na ito. Nang sumunod na umaga, naglakad-lakad sila sa dalampasigan. Habang magkahawak kamay na naglalakad, ay natanaw ni Arsan ang nakababatang kapatid na si Faizan. Mukhang hinihintay talaga siya nito. Nagpaalam siya sa nobya na pupuntahan nito. Nang makalapit sa kapatid ay sumulip muna si Faizan kay Kimberly na naglalakad pabalik sa cottage. Alam na ba niya kung sino ka talaga, bro? Na malapit ka na maging ganap na prinsipe ng Brunei? Bungad na tanong nito sa kanya bago muling sumulip sa dalaga na ganap ng nakalayo. Umiling si Arsan. In the right time, Faizan. Sa ngayon, magulo pa ang utak niya dahil sa problema niya sa kanyang pamilya. Ayaw akong dumagdag sa isipin niya. Pero sa pagbabalik ko, kakausapin ko ang mga magulang niya at hihingin ko ang kamay ni Kimberly sa kanila. Ililigtas ko siya kay Congressman at sa sarili niyang mga magulang. Ani Arsan na nakatitig sa karagatan. Talagang tinamaan ka na talaga sa kanya. I'm sure matutuwa si Mami sa desisyon mo na mag-asawa ng Pinay. Pero, seryoso ka na ba talaga sa kanya, bro? She's younger than you. Okay lang ba sa kanya ang agwat ng edad nyo? Tumango si Arsan. Bro, I'm 10 years older than her. Pero sabi niya para naman daw magkaedad lang kami. Mahal ko siya. Mahal niya ako. Yun naman ang mahalaga, di ba? Gusto ko nang mag-asawa. At siya na yun. Matapat na sagot niya rito. So, paano siya pag alis mo? I'm sure hindi ka makakabalik ka agad niyan. Madami kang responsibilidad na kakaharapin sa Brunei. Sa oras na parangalan ka bilang prinsipe ron. Babalik ako kaagad, bro. Nangako ako kay Kim. At hindi ko babaliin ang pangakong yun. Pagkatapos maisalin sa akin ang pwesto ni Dad, babalik ako agad. I really love her so much. Sobrang saya ko sa piling niya. Kung pwede ko lang isama siya sa Brunei, ginawa ko na. Ngunit hindi pa pwede sa ngayon. Ayokong madami siya sa iaatang na responsibilidad sa akin sa Brunei. Tumango lang si Faizan, pahiwatig ng pagsang-ayon nito sa kapatid. I'm happy for you, brother. I'm sure magiging happy rin si Mommy at Daddy sa oras na malaman nila na may napili ka ng pakasalan. Matagal na nila gustong makaapo. At buti na lang dumating si Kim dito sa resort. Nahanap ka niya. Tama ka, Faizan. Siguro sinadya ng Diyos na pupuntahin siya rito. Tinapik ni Faizan ang balikat niya. Anyway, sa auto na tayo ng resort kumain. Isama mo si Kim. Hihintayin ko kayo doon. Paanyaya nito bago tuluyang tumalikod. Nakasunod ang tingin niya sa kapatid.
Masaya siya dahil suportado nito ang love life niya at ang mga desisyon niya. Sabagay, ganoon naman talaga ito, lalo na ang ina nila na isang Pinay na dating kasambahay noon sa Brunei ng mga magulang ng kanyang ama. Hindi rin noon tinutulan ng pamilya ng daddy niya ang pagmamahal nito sa kanilang inang Pinay. Doon sila maswerte ni Faizan. May mga magulang silang bukas ang isip at suportado sila, lalo na sa kung kanino titibok ang puso nila. Matagal nang inuungot ng pamilya niya ang pag-aasawa niya, ngunit sadyang mailap sa kanya ang tunay na pag-ibig. Ang pagiging asawa ng isang prinsipe ay malaking obligasyon. Hindi lang bilang asawa ng prinsipe ang gagampanan nito. Magkakaroon rin ito ng mga tungkulin sa bayan. Magiging denumero ang bawat kilos at salita. Kaya takot siyang umibig noon at bigyan ng malaking responsibilidad ang mamahalin niyang babae. Ngunit ano bang magagawa niya ngayon? Talagang tinamaan siya ng gusto sa nobya niya. At sana, masamahan siya ni Kimberly sa paglilingkod sa bansa nila. Sa oras na alokin na niya itong magpakasal. Magkasama nilang gagampanan ang tungkulin sa bayan at ang pagiging mag-asawa nila. Nakangiting naglakad si Arsan papunta sa kinaroroonan ng nobya. Nakaupo na ito sa may porch at nagmumuni-muni. "Oh, kumusta? May importante bang sinabi si Faizan sa'yo?" Tanong ni Kimberly nang makalapit ang nobyo. Doon na tayo kumain sa hotel. Halika na, hinihintay niya tayo ron." Nakangiting umakbay si Arsan sa kanya at iginiya siya patungo sa hotel ng resort. Masaya silang nagsalo-salo roon at nagkwentuhan. Ngunit ang magkapatid ay wala pang balak na sabihin kay Kimberly ang totoong pagkatao ng mga ito. Tama na muna yung alam ng dalaga na simple silang anak ng may-ari ng Abraman Hotel and Resort. Ilang araw pa ang mabilis na lumipas, hanggang sa dumating na ang araw ng pag-alis ni Arsan. Sa unang gabi na wala ito ay nahirapan si Kimberly. Nasanay na siyang kasama ito sa maikling panahon. Ilang linggo silang magkasama sa resort, kaya ngayon ay nakakadama siya ng lungkot. Mahigpit nitong ipinagbilin sa kanya na huwag siyang iinom dahil malalagot siya rito. Ibinili din siya nito sa mga staff ng resort. "Ma'am, nakapanganumbaba na naman po kayo. Iniisip niyo na naman po ba si Sir Arsan?" Tanong ni Margie. Ito ang staff na pinagbilinan ni Arsan na mag-aasikaso sa lahat ng pangangailangan niya sa resort. Palapit ito sa kanya. Gabi na kaya dala nito ang dinner niya. Feeling niya ay senyorita pa rin siya sa napuntahang resort. Mas naging mainam pa nga ang buhay niya ngayon. Minsan, naiisip niya kung deserve ba niya ang mga nararanasan. Expected niya noon na maghihirap siya dahil sa ginawa niyang paglalayas. Pero sobrang bait ng kapalaran at ng Diyos sa kanya. Ang paglalayas niya ang naging daan para matagpuan niya ang lalaking para sa kanya. At bonus pa na mabait ito at mayaman. Bihira lang ang mga ganoong kapalaran at swerte. Kaya walang sawa siyang nagpapasalamat sa Diyos at hindi siya pinabayaan. Oo hindi ko kasi maiwasan na hindi mag-isip. 3 araw na kasi siyang nakakaalis. 3 araw na rin siyang hindi tumatawag. Baka lang kasi kinalimutan na niya ako. Malungkot na pag-amin niya rito. Nakatanaw siya sa karagatan habang prenteng nakaupo sa upuan sa may porch. "Baka busy lang po si Sir. Hayaan mo tatawag din yun, ma'am. Kahit nga po si Sir Faizan, hindi pa rin tumatawag. Kailangan pa naman siya para sa virtual meeting." Sagot nito at nakaipo rin sa bakanting upuan. Kasama ang magkapatid na bumalik sa Brunei. Kahit paano ay naging close na rin siya kay Faizan. "Sana nga, dahil nag-aalala na ako at natatakot, Margie. Baka hindi niya ako balikan. Ayokong mapunta sa kamay ni Congressman." Anya rito na hindi na napigilan ang pagtulo ng mga luha. Hindi nalingid sa kaalaman ng lahat sa resort ang tungkol sa sapilitang pagpapakasal sa kanya kay Congressman. Alam rin ng mga ito na naglayas lamang siya. Kaya siya napadpad sa resort. "Magtiwala po kayo kay Sir Arsan, ma'am. Kilala ko po si Sir. Hindi nananakit ng damdamin ng babae yun. Pag sinabi niya po, ginagawa talaga niya. May isang salita siya. Kaya nga marami nagkakagusto dun eh. Maswerte po kayo. At syempre siya din po sa'yo dahil napakabait po ninyo." Pampalakas loob na sabi nito sa kanya.
Hi, ayoko na nga mag-isip at umiyak. Tara na lang kumain, sabayan mo ko. Kumain ka na ba? Pinahid niya ang luha sa pisngi at sinilip ang pagkain dinala ni Margie. Tapos na po akong kumain kanina pa. Babalik na po ako sa staff house namin. Tawagin niyo na lang po ako kapag may kailangan po kayo. Ngumiti ito bago tuluyang naglakad paalis. Nagpapasalamat naman siya sa babae. Kinabukasan, nagising si Kimberly sa ingay. Tila may nagkakagulo sa labas. Lumabas siya ng cottage at tinuntun kung saan nagmumula ang ingay. At nakita niyang may mga armadong lalaki na naroon sa reception area ng resort. Lumapit siya para malaman kung ano ang nangyayari. Natuon ang pansin niya sa isang pamilyar na mukha na papasok pa lang sa reception area. Matandang lalaki, malaki ang tiyan at may nakasuksok na tabako sa bibig. Napatras siya nang tuluyan itong makapasok. Akmang muli siyang babalik sa cottage nang bigla siyang tawagin ito. Nakita pala siya nito. Kimberly! Malakas na sigaw nito na ikinalingon ng ilang guest na naroon. Mabilis siyang tumakbo palayo, ngunit mabilis kumilos ang mga tauhan ni Congressman at naabutan siya. Malakas siyang napasigaw nang mahablot ng isa ang buhok niya. Mabilis siyang hinawakan sa braso ng isa pa at pinagtulungang kaladkarin upang dalhin sa sasakyan. Nakita naman niyang unang pumasok sa van si Congressman. Marahil dahil na rin sa political career nito, kaya hindi ito masyadong lumantad. Nagsalita ang receptionist nang matapat sila sa mga resort staff na nagpapanik na rin. Ma'am, sorry po. Akala po kasi namin daddy niyong nagtanong Tumahimik ka! Putol sa iba pang sasabihin ng receptionist ng isang armadong lalaki. Agad naman tumahimik ang receptionist dahil sa takot. Tuluyan nang ipinasok si Kimberly sa isang van. At doon ay itinabi siya sa upuan ni Congressman. Humithit muna ang matanda ng tabako bago nagsalita. Ilang linggo kitang pinahanap, Kimberly. Dito lang pala kita matatagpuan. Pinahirapan mo ko. Makikita mo. Dahil sa ginawa mong to, i-a-advance ko ang honeymoon natin. Nanlilisik ang mga matang sigaw nito nang umandar na ang van. Walang hiya ka. Pakawalan mo ko. Mamamatay muna ako bago mo ako matikman. Baboy. Sigaw niya rito. Nanginginig ang katawan niya sa galit at takot. Manahimik ka, Kimberly. Kung wala ako, hindi maisasalba ng mga magulang mo ang palugin nilang negosyo. At kung hindi dahil sa akin, sakali kayo nakatira ngayon. Hinawakan siya nito ng mariin sa baba. Ikinilin niya ang ulo para maiwaksi ang kamay nito. Diring-diri siya sa matanda. Nakagapos ang magkabila niyang kamay kaya hindi siya makapalag. Mas nanaisin ko pang tumira sa kalye kaysa makasama ka. Gigil na sigaw niya. Halos halikan na siya nito, kaya naninindig ang mga balahibo niya. Umupo ng ayos ang matanda at nilubayan na siya. Busalan niyo to. Utos ng congressman sa mga tauhan. Tila napiko na ito kaya nanahimik na lang. Tulad ng inaasahan ay sa mansyon nila siya ibinalik ng congressman. Isang malakas na sampal ang isinalubong sa kanya ng kanyang ina. Walang utang na loob na anak. Lapastangan. Bakit mo kami sinusuway ha? Ganyan na ba katigas ang ulo mo, Kimberly? Galit na bulyo ng ina sa kanya. Ang kanyang ama ay nakatingin lamang sa kanya. Dad, Mom, hayaan niyo na ako. Hindi ko mahal si Congressman. Hindi ko kayang magpakasal sa kanya. Bumukal ang luha sa kanyang mga mata. Ang daddy niya ang sumagot. Halata na naaawa ito sa kanya. Ngunit mas matapang ang mami niya rito. Anak, pagbigyan mo na kami. Para din naman sa'yo to eh. Para sa kinabukasan mo. Paano ka kapag wala na kami? Nag-iisa ka naming anak. Paano ka na kapag nawala sa atin ng karangyaan? Mahal ka namin anak. Kaya sana unawain mo ang kagustuhan namin. Umiling siya. Hindi akong iniisip niyo, Dad. Kundi mga sarili niyo lang. Handa akong yakapit ang buhay na mahirap. Huwag niyo lang ako pilitin sa bagay na hindi ko kaya. Please, Dad. Pabayaan niyo ako mamili ng mamahalin ko. Ayokong pakasal sa matandang hukluban na yan. He's more than your age. How can you sell your own daughter to that evil man? Please, Dad. I'm begging you. Please set me free. Pagsusumamo niya sa ama. Nakatungo lang ang kanyang ama.
Tila ayaw pakinggan ng mga sinasabi niya. Pagdating ng araw ay maiintindihan mo rin kami, Kimberly. Sagot lang nito sa kanya na hindi siya matingnan. Dalhin niyo na siya sa kwarto at huwag palalabasin. Utos pa nito sa mga armadong lalaki. Dad, huwag niyo naman gawin sa akin to. Mahal mo ko, hindi ba? Why are you doing this to me? Please, Mom, stop this. Yaya Lumen, tulungan mo ko. Pagmamakaawa niya sa mga ito. Nakasunod naman ng tingin sa kanya ang yaya niya na walang magawa kundi ang maawa lang at pagmasdan siya. Anong tinatanga-tanga niyo dyan? Balik sa trabaho! Mga tonta! Singhal ni Mrs. Aragon sa dalawang kasambahay na nakikiusyoso. Mabilis na nagpulasan ang mga ito ng sigawan ni Senyora Perlita. Bueno, Mrs. Aragon, anong balak natin sa anak niyo? Dahil ko ako magdedesisyon, gusto ko maikasal kami agad. Ani Congressman matapos magsialisa ng mga kasambahay. Kampante itong nakaupo sa sofa habang kausap ang mga magulang ni Kimberly. Kung yun ang nararapat ay gagawin na natin sa lalong madaling panahon. Sang-ayon ni Senyora Perlita. Nagdududa ako sa anak niyo yan. Baka nagpahawak na yan sa iba. Matinong babae ang anak namin. Alam kong hindi niya magagawa ang iniisip niyo, Congressman. Depensa agad ni Senyor Antonio Aragon. Kung ganon, gusto kong makasiguro na buo pa siya at hindi ako nasalisihan ng iba. Matagal naglagi sa isang resort si Kimberly. Malay ko ba kung nalalaki siya ron? Ana, Congressman, mukhang may maitim na pinabalak. Nagkatinginan ang mga magulang ni Kimberly. Anong ibig mong sabihin, Congressman? Kunot noong tanong ni Senyora Perlita. Kung inyong mamarapatin, nais ko sana siyang makatabi ngayong gabi. Diretsong sabi nito, sabay hitit sa tabako at ngumisi ng tila may pagnanasa. Hindi nakaimik si Mr. Aragon. Muli namang nagsalita ang asawa nito. Oh well, dyan na rin naman pupunta yan. Sa akin walang problema. Baka rin magbago ang isip niya kapag naranasan niyang sumiping sayo. Napatingin ng masama rito ang asawa. Gustong tumutol, ngunit wala rin namang magagawa. Ang sa akin lang sana ay huwag mong sasaktan si Kimberly, Congressman. Kung hindi pa siya handa ay huwag mong pilitin. Pabuntong hiningang sabad at pakiusap naman ni Mr. Aragon. Gustong gusto ko ang anak niyo, Mr. Aragon. Walang rason para saktan ko siya. Bueno, hindi na ako magtatagal. Babalik na lang ako mamayang gabi. Ihanda niyo si Kimberly para sa pulot gata namin mamaya. Sagot ng matandang congressman na may malawak na ngiti. Tumayo na ito saka humithit na naman ng tabako. Kasalukuyang nakasilip mula sa kusina kanina pa si Yaya Lumen. Paroot pa rito na tila di mapaanak na pusa. Nag-aalala ito para sa alaga. Alam nitong wala itong magagawa kapag muli nitong tinulungan ng alaga at siguradong matatanggal na ito sa trabaho. Pero nais nitong balaan si Kimberly. Sa ganoong paraan man lang ay makatulong muli ito. Natuwa na si Yaya Lumen ng ilang linggong wala si Kimberly. Ngunit matinik talaga si Congressman. Nahanap nito ang dalaga sa La Union sa tulong ng mga detective nito. Nang sumapit ang gabi ay dumating si Congressman. Napasimangot si Yaya Lumen. Naiinis ito dahil kahit mayaman ng Congressman ay amoy pamada pa rin. Masakit din sa ilong ang tapang ng pabango nito. Anong pamada, Manang Luming? Tanong ng nagtatakang kasambahay na si Roberta nang mapalakas ang pagmamaktol niya. Pasilip-silip na naman sila sa may kusina. Nag-uusap ang parents ni Kimberly at si Congressman sa may sala. Yung sinaunang pamahid sa buhok ng mga matatanda noon. Ah, oo. Narinig ko na yan. Tingnan mo, Manang. Formado si Congressman ah. Amoy paligo pero mukhang di naligo. Natatawang sabi nito kay Yaya Lumen. Kawawa naman ang alaga ko. Kung may magagawa nga lang ako tinulungan ko na sana siya. Oo nga, Manang. Okay na sana kaso nahanap naman siya ng matandang kukuluban. Sa dami ng pera ni Congressman, bakit kaya hindi na lang siya maghanap ng iba, no? Ani Roberta. Siyempre, fresh, maganda at batang-bata si Kimberly.
Tapos may utu-utu pong mga magulang na sunod-sunuran kay Kong. Umupo si Yaya Lumen sa bangko na naroon sa kusina at muling nagsalita. Hindi ko nabigyan ng babala si Kim. Si senyora kasi nagdala ng pagkain niya kanina. Wala nang tiwala sa akin ng senyora. Galit na galit ang senyora kay Yaya Lumen noong lumaya si Kimberly. Pinagbintangan na kasabot ang matanda. Kahit totoo ay malabong umamin si Yaya Lumen. Maya-maya pa ay nakita na lang inabutan ng susi ni Senyora Perlita ang matandang congressman. Marahil ay hindi sumagot sa pagkatok si Kimberly kanina. Napabalikwas ng bangon si Kimberly nang magbukas ang pinto ng kanyang kwarto. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang pumasok roon si Congressman Martinez. Bakit ka nandito? Lumabas ka! I hate you! Sigaw niya rito nang tuluyan itong makapasok at umupo sa tabi niya. Lumabas ka sabi. Mom, Dad, please, paalisin niyo siya rito. Hinging sa klolo niya sa mga magulang, ngunit tila bingi ang mga ito. Walang lingon-likod na iniwan ng si Congressman sa silid niya at isinara ang pintuan. Nahintakutan siyang napaatras ng upo sa kama. Be nice to me, honey. I'll be gentle, okay? Nakangising sabi ni Congressman. Tila hayok ito sa laman na unti-unting mas lumalapit sa kanya. Anong binabalak mo ha? Layuan mo ko. Nakakadiri kang matanda ka. Nanlalaki ang mga mata niyang nakatingin rito. Don't worry. May basbas to ng mga magulang mo. Hindi. Ayoko. Lumabas ka. Binato niya ng una ng matanda. Tumawa lang naman ito at mas lalong nanggigil. Huwag ka nang tumanggi, honey. Kukunin ko lang naman ang investment ko eh. Ang laki na ng hirap ko sa'yo. Matagal ako naghintay, Kim. Now it's time to harvest. Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat. Itinulak niya ito ng ubod ng lakas. Bumagsak ang matanda sa kama. Ngunit nang makabawi ito ay hinila siya nito pahiga. Sumigaw siya nang marahas siya nitong itinumba at kinubabawan. Walang yaka. Patayin mo na lang ako. Baboy ka. Wala kang mapapala sa akin. Dahil lang gusto mo makuha, ibinigay ko na sa iba. Anya rito na ikinatigil nito sa ginagawang paghalik sa leeg niya. Umangat ang mukha nito at tumitig kay Kimberly. Hindi niya mawari kung anong nasa isip nito. Ngunit matalim ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Ulitin mo nga ang sinabi mo? May diing tanong nito. Hindi na ako berhen. Ibinigay ko na to sa Hindi na niya natapos ang sasabihin nang biglang lumanding ang palad nito sa mukha niya. Nasa po niya ang mukha na sinampal nito. Matalim ang mga matang ibinilik niya ang tingin dito at nginisihan ni ito. Isang sampal ulit ang dumapo sa mukha niya at nasundan pa ng isa pa. Napadapa siya sa kama sa lakas nito. Walang yaka. How dare you hurt me, old man? Sigaw niya rito. I own you, Kimberly. I own you. May karapatan akong gawin ang gusto ko sa'yo. Inumang nito ang kamao sa mukha niya. Humihingal ito sa galit sa kanya. Mabilis niya itong itinulak at tinakbo niya ang pinto. Nang mabuksan niya ito ay saka naman siya nito hinila pabalik sa kama at muling sinampal. Nagsisisigaw siya, ngunit tila walang nakakarinig sa kanya. Nang makakuha ng tiyempo ay tinadyakan niya ito sa gitnang hita nito at muli niyang sinubukang lumabas ng kwarto. Humihingal siya nang makarating sa hagdan. Muli niyang sinulipan ang kwarto niya. Mabilis siyang humakbang upang makaalis sa sarili nilang pamamahay. Kahit kailan ay hindi siya nakadama ng kaligtasan doon. Bumalik ka dito, Kimberly! Sigaw ni Congressman sa kanya na namimilipit sa sakit. Gabi na at marahil ay tulog na ang mga tao sa kabahayan. Tumalili siya palabas ng gate. Umuulan pa yun at hindi niya malaman kung saang panig siya ng daan pupunta. Napakadilim sa paligid at basang-basa na siya ng ulan. Nagpatuloy lang siya sa paglakad-takbo habang palingalinga sa paligid. Hanggang sa makarating siya sa sakayan. Saan po kayo, ma'am? Tanong sa kanya ng driver ng taxi. Sa terminal ng bus, manong. Nanginginig na sabi niya dito. Naghalo na ang luha niya at patak ng ulan. Ay ma'am, hindi ko po kayo maisasakay. Basa po kasi kayo.
Manong, sige na po. Ihatid niyo na po ako sa terminal. Parang awa niyo na po. May humahabol sa aking masamang tao. Kailangan ko makalayo. Konsensya niyo kapag may nangyari sa aking masama. Pagmamakaawa niya rito. Sige na nga. Sagot nito nakakamot-kamot ng ulo. Nang maihatid sa terminal ay mabilis siyang bumaba ng taxi. Miss, mamasahe mo. Abay, sinakay na nga kita kahit basa ka. Tapos tatakasan mo pa ako. Sigaw ng driver sa kanya na nakaagaw ng atensyon sa mga naroon sa terminal. Napahinto naman siya sa pagmamadali. Manong, pasensya na po kayo. Bayaran ko na lang po kayo pagbalik ko. Alam niyo naman po na emergency to. Sinabi ko na po sa inyo na may humahabol sa akin. Sana po maunawaan niyo ako. Aniya rito. Abay, hindi pwede, miss. Wala akong pakialam sa problema mo. Hay, mamalasin ka nga naman, oh. Inis na palatak nito. Magkano po ba ang pamasahe niya? Wika ng tinig mula sa likuran niya. Sabay silang napalingon ng driver sa gawin ng boses. 1,000. Ang layo-layo ng Santa Maria, Bulacan tapos wala palang pambayad yan. Mabilis na sagot ng driver. Inabot naman ni Kentoy ang 1,000 dito. Oh, ayan. Bayad na si Miss Beautiful ah. Huwag mo nang susungitan. Ikaw naman, Manong. Sinabi na nga niyang babayaran kanya sa susunod eh. Tumalikod na ang driver pagkabot ng bayad saka nagmaneho na paalis. Salamat, Kentoy ha. Lagi mo na lang ako nililibre ng pamasahe. Wika rito ni Kimberly nang makilala ang lalaki. Wala yon. Saan ka pupunta? Babalik ka ulit sa Union? Sabay ka na sa amin. Last trip na to dahil gabi na. Alok nito sa kanya. Ang totoo, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pag-amin niya rito habang hinahawi ang hibla ng basang buhok. Tumingin ito sa kanya mula sa basa niyang buhok at basang damit. Basa ka. Teka, ano bang nangyari sa'yo? Tanong nito na nag-aalala. Tumitig si Kimberly rito. Hindi niya alam kung dapat ba niyang pagkatiwalaan ng lalaki. Pero natagpuan niya ang sariling nilalahad dito ang buong katotohanan. Nalungkot ako nang malaman ko may nagmamay-ari na pala sa puso mo, Miss Kimberly. Pero alam mo, kailangan malaman ng nobyo mo kung nasan ka at kung anong nangyari sa'yo. Simpatya ni Kentoy na tila nag-iisip. Hindi ko alam kung narito na ba siya sa bansa. Teka, ang lalaking tinutukoy mo ba ang isa sa may-ari ng Abraman Resort? Kunot noong tanong nito. Oo, bakit? Kilala ko yun. Kilala ang pamilya nila sa probinsya ng La Union. Sila ang pinakatinitingala sa bansa nila. Napakaswerte mo dahil ang nobyo mo ay napaka-powerful na tao, Miss Beautiful. Siguradong hindi siya titigil sa paghahanap sa'yo kapag nalaman niya ang nangyari. Pero wala pang nakakakita sa mga anak ng may-ari ng resort na yun. Pribado raw. Swerte nga ng mga trabahador dun eh. Kilala nilang magkapatid. Anong ibig mo sabihin, Kentoy? Nahihiwaga ang tanong niya rito. Sasagot na sana si Kentoy, ngunit isang mahigpit na pagkakahawak sa braso ni Kimberly ang ikinagulat nila. Namutla ang dalaga nang makilala niya ang humawak sa kanyang braso. Tauhan ni Congressman. Halika! Akala mo matatakasan mo si Congressman ha? Sumama ka ng tahimik. Huwag kang mag-ieskandalo. Hinaglas nito ang braso niya. Aray! Ano ba? Tigilan niyo na ako. Hila niya sa braso niya. Ngunit mas lalo siyang ikinaladkad ng mga ito. Hoy, teka! Saan niyo dadalhin si Miss Beautiful? Habol ni Kentoy sa mga ito. Ngunit agad na isakay si Kimberly sa van at tuluyan ng umalis ang mga ito. Nag-aalala si Kentoy habang pinagmamastan ng papalayong van. Nakaramdam ito ng awa sa kalagayan ni Kimberly. Samantala, 5 araw simula nang mawala si Kimberly ay bumalik na si Arsan sa resort. Nang malaman ni Arsan ang nangyari sa nobya ay hindi na siya mapalagay. Hindi nakalagay sa logbook ng resort ang address ng nobya. Kaya hindi niya alam kung paano niya ito mahahanap at matutulungan. Mababalo na siya sa kakaisip kay Kimberly. Bakit ba kasi hindi niya inalam ang lahat sa nobya bago siya umalis ng Pilipinas?
Mahirap magpagalaw ng mga tauhan sa bansa na hindi niya teritoryo. Yun ang palagi sinasabi sa kanya ng kapatid na si Faizan. Ilang buwan pa lamang sila sa Pilipinas kaya wala pa silang mga trusted na mga private bodyguards. At mas pinili nila ni Faizan na mamuhay ng normal sa Pilipinas. Dahil sa Brunei ay tila pag-aari sila ng publiko. Kaya ultimong pagpunta nila sa mga private place ay may nakamasid sa kanila at pumupuna doon. Pero sa Pilipinas, nagagawa nila ang gusto nila ng malaya. Gusto na niyang humingi ng tulong sa mommy at daddy niya. Ang mga ito ang may connection sa Pilipinas at mga on-call na mga tauhan at sundalo kapag nagbabakasyon ng mga ito sa bansa. Galit niyang sinuntok ang buhanginan. Doon niya binuhos ang galit niya. Nakamasid lang sa kanyang kapatid. Napapailing na lang ito. Ngayon lang nitong nakitang ganoon si Arsan. Habang nasa Brunei sila, walang ibang mukhang bibig si Arsan sa kanilang mga magulang kundi ang girlfriend na si Kimberly. Kaya naman excited na rin ng parents nila na makilala ang babae. Relax bro, mahahanap mo rin siya. Kumain ka muna, pag-uusapan natin kung anong dapat natin gawin. Nag-aalala si mami sa'yo. Pupunta sila dito ni dad para tulungan ka sa problema mo kay Kim. Bumuntong hininga si Faizan dahil tila hindi ito narinig ni Arsan. Kaya may nabuti nitong iwanan muna si Arsan. Kinabukasan, nagising si Arsan sa tunog ng kanyang cellphone. Tumatawag si Faizan. 10:00 na pala ng umaga nang mapansin niya ang oras. Oh, tinatamad niyang sagot sa kapatid na nasa kabilang linya. Pumunta ka dito sa reception area bro. May naghahanap sa'yo tungkol kay Kimberly. Sabi nito bago ibinaba ang cellphone. Dahil sa sinabi ng kapatid ay mabilis siyang kumilos. Pagkatapos magsuot ng t-shirt ay nagmamadali siyang lumabas patungo sa reception area ng resort. Pagdating doon ay nakita niya ang isang lalaki na kausap ni Faizan. Sinong gustong kumausap sa akin? Kunot noon niyang tanong. Sir, ako po si Kentoy. Kayo po ba si Arsan? Lumapit ito sa kanya at mukhang hindi ito mapalagay. Ako nga, may alam ka raw tungkol kay Kimberly. Konti lang po sir. Naikwento niya kayo sa akin at itong resort na tinuluyan niya nung gabing balisa siya sa terminal. Kaya naisipan kong pumunta dito at ipagtanong kayo. Kami rin ang nasakyan niyang bus noong unang beses siyang naglayas, kaya nagkakilala kami. Basang-basa siya ng ulan noong ikalawang pagkikita namin at wala siyang dalang gamit o pera. Sa tingin ko nasa panganib siya at kailangan mong puntahan si Kimberly sir. Ang sabi niya, sinaktan siya ni Congressman at pinili siya nitong angkinin. Mahabang simula nito at walang paligoy-ligoy. Nagtiimbagang si Arsan sa sinabi ng kaharap. Pinipilit pa rin daw po siyang ipakasal ng mga magulang niya sa matandang yon. Kinukulong si Kimberly sa kwarto niya. Muling kwento ni Kentoy. Alam mo ba kung saan siya nakatira? Kuyom ang kamaong tanong ni Arsan. Nanggigigil na siyang masapak si Congressman. Marahan naman siyang tinapik-tapik ng kapatid sa balikat. Mabait si Arsan pero iba ito kapag nagalit. Ayaw nito na may inaagrabyado sa mga mahal nito sa buhay, maging sa kapwa nito. Bulacan sir, pero hindi ko sigurado kung saan. Pero madaling mahanap dahil kilala ang matandang congressman doon. Ani Kentoy. Hahanapin ko ang congressman na yun. At ngayon din susuyurin ko ang buong Bulacan. Galit na sabi ni Arsan na kuyong pa rin ng kamao. Bro, umupa na lang tayo ng private investigator para mabilis mahanap si Kim. Kapag nakita na, saka tayo pupunta, okay? Tinawagan ko na si na Mami. Magpapadala raw sila ng mga mahuhusay ni private investigator ngayon din sa Bulacan. Pagpapakalma ng kapatid sa kanya. Salamat bro. Please tell mom and dad thank you, and I owe this one to them. Ngumiti si Faizan sa kanya at tinapik ang balikat niya. Samantala, sa mansyon ni na Kimberly, ay hirap na si Yaya Lumen kung paano nito pakakainin ng alaga. Ilang araw na ito hindi kumakain ng maayos. Sino bang Arsan ang sinasabi mo, senyorita? Anito sa alaga. Nakahiga si Kimberly sa kama na tila nagdedeliryo dahil marahil sa walang maayos na kain. Mukhang konting-konti na lang ay bibigyan ng dalaga dahil sa labis na emotional, physical at mental abuse na naranasan mula sa sariling magulang at kay Congressman.
Senyorita, kumain na po kayo. Kabilin-bilinan ni Senyora ipakainin ka para may lakas ka sa kasal niyo ni Congressman bukas. Mas gusto ko na lang mamatay, Yaya. Pakiusap, huwag niyo na ako piliting kumain. Kung hindi lang din si Arson ang mapapangasawa ko, mas mabuti pang magpatiwakal na lang ako. Mahina at walang lakas na sabi niya kay Yaya Lumen. Senyorita naman, huwag mong sabihin yan at huwag naman mong gagawin yan. Pasasaan ba't makakalaya ka rin kay Congressman? Awang-awa na alo nito sa dalaga. Sumubo lang ng isa si Kimberly at pinalabas na nito ng silid si Yaya Lumen. Sa labas ay dinig ni Yaya Lumen ang pag-aaway ng mag-asawang amo. Perlita, huwag na kaya natin ipilit ang anak natin kay Congressman Martinez. Naawa na ako sa anak natin. Tama siya. Sa ginagawa nating to, masya ang higit na nasasaktan. Hindi na siya kumakain ng maayos. Sa tingin ko, labis na siyang nade-depress sa ginagawa natin sa kanya. Pakawalan na natin siya. Nag-aalalang sabi ng aman Kim. Ano ka ba, Antonio? Ngayon lang yan. Kapag naikasal na si Kimberly, matututunan din niyang mahalin ang asawa niya. Mabait naman si Congressman Supla ni Senyora Perlita sa asawa habang nagbabasa ng dyaryo. Pero sinaktan niya si Kim dahil lang tumanggi ang anak natin sa gusto niya. Nakita mo ba ang mukha ng anak mo nung sapilitan siyang ibalik dito? Puro pasa. Anong klase bang tao ang pinipilit natin sa anak natin, Perlita? Napakasama nating magulang dahil tila binibenta natin siya sa demonyo. Giit nito sa asawa na tila wala namang pakialam at tuloy lang sa pagbabasa. Nagsisisi ako kung bakit ginagawa natin to kay Kim. Nakokonsensya ako, Perlita. Muling sabi nito, bakas ang pagka-guilty sa mukha at boses. Shut up, Antonio. Sa tingin mo ganun yung kadali? Paano na ang kabuhayan natin? Ang mansyon na malapit ng initin ng bangko. At paano mga naibigay ng pera sa atin ni Congressman? Galit na sagot ni Senyora Perlita. Tuluyan na nitong ibinaba ang hawak na dyaryo at hinampas yon sa sofa bago ito tumayo at tumalikod. Napahila mo sa mukha si Senyor Antonio. Hindi malaman na gagawin. Nagpa siya itong kausapin ng anak. Nadat na nitong hinanghina si Kimberly at mataas ang lagnat. Anak Kim, patawarin mo ako anak. Nandito si Daddy. I'm sorry for what we did, sweetheart. Puno ng pagsisisi nitong sabi habang niyayakap ang nanghihinang unika iha. Lumen, kumuha ka ng bimpo at punasan mo ang katawan niya. Bilis, magdala ka rin ng gamot dito. Opo, senyor. Natatarantang sagot nito. Anak, patawarin mo ako. Hindi na kita pipilitin ipakasal. Basta mapagaling ka lang, okay? I'm sorry, sweetheart. I'm supposed to be your protector, but look what I did to you. I'm a useless father. Please, sweetheart, eat na. You need this para lumakas ka. Paghingi ng tawad ng ama. Kinuha nito sa side table ang iniwang pagkain kanina ni Yaya Lumen at pilit sinusubuan ng anak. Dad, si Arsan. Ani Kimberly matapos tanggapin ang sinusubong sopas ng ama. Kumunot ang noon ng ama niya. Sinong Arsan, Lumen? Tanong nito sa kasambahay nang makabalik sa silid. Hindi ko po alam, senyor. Sa taas po siguro ng lagnat niya kaya kung ano-ano na rin ang sinasabi. Walang maapuhap na sagot na sabi nito. Nagkataka ito dahil nag-iba yata ang ihip ng hangin. Naging mabait bigla ang senyor. Nakainom na ba siya ng gamot? Ayaw po uminom. Nag-aalala na nga po ako eh. Akin ang gamot. Ako magpapainom sa kanya pagkatapos niyang kumain. Nang matapos mapakain ng anak ay awa ng Diyos na kumbinsi rin ng Ginoo si Kimberly na uminom ng gamot. Senyor, may mga tao po sa labas at hinahanap si Senyorita Kimberly. Tawag ni Roberta mula sa pinto. Sino raw? Tanong ni Senyor Antonio matapos mapainom ng gamot ang anak. Arsan Abraman daw po. Ang gwapo niya po. Kinikilig na sabi ng katulong. At marami po siyang kasama. Mukhang huhulihin yata kayo ni Senyora Perlita. May mga sundalo po roon at mga pulis sa labas. Dugtong pa nitong walang pasintabi. Matagal na ito sa mansyon at nabibiro nito si Antonio kahit noon pa.
Napaisip si Senyor at ibinaling sa anak ang tingin ng tila may sasabihin. Si Arson, Dad! Si Arson! Nagliliwanag ang mga mata na sabi ni Kimberly. Tila bigla siyang nakakita ng liwanag sa mga sandaling yon. Tumingin ang Ginoo kay Roberta. Papasukin mo at kakausapin ko. Utos ni Senyor sa kasambahay. Agad bumangon si Kimberly. Tila nanubalik agad ang lakas niya at malawak ang pagkakangiti. Maagap naman itong inalalayan ng ama palabas ng kwarto at iginiya patungo sa sala. Masayang sinalubong ni Kimberly si Arson nang tuluyan itong masilayan. Miss na niya ang lalaking minamahal na ilang linggo din niyang hindi nakita. Arson, mahinang tawag niya dito habang kausap nito ang kanyang ina. Nakikipag-argumento ito sa mga panauhin. Halos mapuno ng sundalo at mga pulis ang sala nila. Bukod pang nasa labas ng gate, parang may private army roon. Kimberly! Anas ng binata nang nalingunan ang kakababalang sa hagdan na nobya. Isang mahigpit na yakap ang sinalubong ng binata rito at magaang nahalik na pareho nilang kinasasabikan. I missed you, babe. Ani Arson nang magbitiw sila. I missed you more. I'm glad you're back. Nakangiting sabi niya sa nobyo. I came back for you, Kim. Labis akong nag-alala sa'yo nang mabalitaan ko mga nangyari. I'm sorry if I left you. I'm sorry if I wasn't there to protect you when you need me. Simula ngayon, hindi na kita hahayaang mawala pa sa akin. At hindi ko nahahayaan na may manakit pa sa'yo. Hinalikan nito si Kimberly sa noo at labi. Tila natataranta naman si Senyora Prelita at napapahawak pa ito sa ulo at di malaman ang gagawin. Tumikim ang ama ni Kimberly. Tanda ng pang-iistorbo nito sa dalawang magsing irog na tila may sariling mundo. Pwede bang ipakilala mo ang sarili mo sa amin bago mo papakin ang anak ko, iho? Untag nito sa magkasintahan. Imbes na si Arson ang sumagot, ay kasama ni Arson na mukhang maharlika ang nagsalita. Anyway, ako ang kanyang ina. Kasama ko rin ang asawa ko at nag-iisang kapatid ni Arson. At nandito kami upang pormal na hingin ng kamay ng anak niyo para sa aming binata. Seryosong pahayag ng ina ni Arson. Mahinin pa itong nagpaypay nang tila yari sa gintong pamaypay. Katabi nito sa magkabilang gilid ang matitikas na dalawang lalaki. Ito ay si Vaisan at ama ng magkapatid. Mr. and Mrs. Aragon, magkano ba ang atraso niyo sa congressman na yon at perang kailangan niyo? Para palayain yung anak niyo sa isang mali at hindi makatarungang agreement. Hirap man sa pagtatagalog ay nabigas pa rin iyon ng ama ni Arson. Dahil kahit papaano ay nakasanayan na rin ito ang wikang Pinoy dahil sa mga anak at asawa. Nagkatinginan si Senyor Antonio at Senyora Perlita. Babayaran nyo? Kaya nyo ba? Nagpapatawa ba kayo? Taas kilay na sabi ng senyora. Are you underestimating my power, madam? Tanong ng ama ni Arson. Ang ama ni Kimberly ang sumagot at ngumiti sa ama ng prinsipe. Hindi naman, mister. Ang sa amin lang, walang problema kung gusto niyo ipakasal ang anak ko sa anak niyo. Go ahead. I know my daughter really loves your son at walang kaso sa akin yun. Anang senyor bago mahinang hinaklat sa siko ang asawa na gusto pang umawa. How about Congressman Martinez Antonio? Are you crazy? Mapapahiya tayo sa kanya. Malaki ang utang natin sa kulubang yun. Ano ka ba? Hindi yun mangingining ipapatay tayong dalawa kapag nalaman niyang ipinakasal natin si Kim sa iba. Aligagang sabi ni Senyora Perlita sa asawa. Nadinig naman ni Arson ang bulungan ng mag-asawa at naunawaan agad ang dinadalang problema ng pamilya ni Kimberly. Ganito na lang po, Mr. and Mrs. Aragon. Let me marry your daughter. I will give you 1 billion pesos para sa mga kompromiso niyo kay Congressman at para na rin sa panibagong pangkabuhayan niyo. Ani Arson na nakaakbay sa nobya. 1 billion? Bulalas ni Senyora Perlita. Namimilog ang mga mata nitong hindi makapaniwala. Teka, iho. Sino ka ba? At paano kayo nakakilala ng anak ko? At saan ka kukuha ng 1 billion pesos? Tanong ng ama ni Kimberly. Ako po si Prince Arson Abraman, sir. I'm the new Prince of Brunei. At sila naman po ang aking pamilya.
This is my father. Isa po siyang sultan. And this is my mom. She's a Filipina. At siya naman po ang kapatid ko na si Faizan. Nagkakilala kami ng anak niya sa resort sa La Union, kung saan siya napadpad nang maglaya siya. Pagpapakilala ni Arsan ng formal at paliwanag sa mga magulang ni Kimberly. Prinsipe? Tila nauutal na sambit ng ina ni Kimberly. Napatingala si Kimberly sa nobyo. Nagtatanong ang kanyang mga mata kung may katotohanan ba ang mga sinasabi nito. Natanaw niya sa likuran si Kentoy na tiyak niyang ito ang tumulong sa nobyo para matagpuan siya ng mga ito. Sumaludo pa ito sa kanya at sumenyas na aalis na. Isang ngiti ang ibinigay niya sa napakabait na konduktor. Mahigpit na niyakap ni Kimberly ang nobyo. Ikaw ha, naglihim ka sa akin. Why did you do that? Kunwari nagtatampo niyang sabi kay Arsan. Parang disguise ko na rin yun para makahanap ng mamahalin babe. At ikaw ang dumating at napili ng puso ko. Salamat sa paglalayas mo. Natagpuan kita. Sagot nito sa kanya. Natawa siya sa sinabi nito. Kahit mahirap lang ito ay ayos lang sa kanya. Ang importante ay nagmamahalan sila at handa siya nitong ipagtanggol. Anyway mga balae, huwag niyo nang alalahanin ang atraso niyo kay Congressman. We already settled everything. Kasalukuyan ang nakikipagnegosasyon sa kanya mga abogado namin ng asawa ko. Singit ng ina ni Arsan. Parang gustong lumundag ni Senyora Perlita sa sobrang saya. Sa wakas, makakawala na rin ng mga ito sa anino ng matandang hukluban na yon. Napilitan lang naman talaga ang mga ito sa gusto ni Congressman dahil binaon sila ng matanda sa utang na loob. Roberta, Lumen, maganda ng masasarap na pagkain para sa mga bisita. Madali! Natatarantang tawag ng ina ni Kim sa mga kasambahay. Mabilis namang kumilos ang dalawang kasambahay. Napakamot na lang sa batok si Senyor Antonio sa inasta ng asawa nito. Nakaramdam ito ng pagkapahiya sa nobyo ni Kimberly at sa mga magulang ng binata. Ang kaninang halos magkainitan ng tagpo ay nauwi sa masayang pag-uusap at mamamanhika na rin para sa pagpapakasal ni Kimberly at Arsan. Sa Pilipinas nila ito balak unang gawin at isusunod sa Brunei para formal na ipakilala si Kimberly sa bansa. Bukod sa ₱1 bilyon na tulong ng mga magulang ni Arsan para sa atraso ng parents ni Kimberly kay Congressman at sa mga naluging negosyo, nagbigay din ang mga ito ng ilang milyong dowry sa mag-asawang Aragon. Ano pa bang itututol ng ina ni Kimberly sa kasalan ng dalawa? Wala na. Kaya naman mabilis pa sa 4:00 na inayos nila ang kasal ni Arsan. At wala pang 1 buwan ay naganap agad ang kasal nila sa resort ni Arsan. Malugod na tinanggap ni Kimberly ang magiging papel niya bilang asawa ng isang prinsipe. Mahal niya ang asawa, kaya naman nangako siya kay Arsan na sasamahan niya itong magsilbi sa bayan. It will be challenging for her though. Bago lumipad patungong Brunei ay humingi muna ng tawad kay Kimberly ang kanyang mga magulang. Laking pagsisisi ng mga ito, lalo na ang mommy niya. Nangako ang mga ito na hindi na magiging ganid sa pera at hindi na siya papakialaman pa sa nais niya. Nangako rin ng mga ito kay Arsan na pagyayamanin ng mga ito ang mga negosyong nabawi sa tulong ng pamilya ng prinsipe. Hindi marunong magtanim ng sama ng loob si Kimberly at Arsan, kaya sinuwa sila para hindi tanggapin ang apology ng mag-asawa. Sa katunayan ay pinasettle na rin nila ang dokumento ng mga ito, kasama si Yaya Lumen, Roberta at Kentoy upang palagi silang madalaw ng mga ito sa Brunei. Dahil sa kabutihan ni Kentoy, ngayon ay nagmamayari na ito ng isang bus liner. Siyempre pa ay reward ito ng pamilya ni Arsan sa binata. Ang mga katulad nito at ni Yaya Lumen ay tulad ng mamahaling alahas na dapat pag-ingatan. Deserve ng mga ito ang magandang oportunidad. Si Congressman naman ay labis din ng paghingi ng patawad sa pamilya Aragon, lalo na kay Kimberly. Pinatawad nila ito, ngunit hindi ito nakaligtas sa batas. Dahil sa kontrobersyal na pagpapakasal ni Kimberly sa prinsipe, naungkat rin ang tungkol sa pamimilit ni Congressman ng kasal kay Kimberly. Hanggang sa pati ang mga katiwalaan ng matanda ay nahukay rin ng media. Naglabasan ng mga reklamo laban dito. Kaya ngayon, kasalukuyan na itong humihimas ng rehas sa piitan. Muling idinaos ang pangalawang kasal ni Kimberly at Arsan sa bansa ni Arsan. Wala nang mahihiling pa si Kimberly. Buong-buo na siya. Walang pagsidla ng saya sa kanyang puso.
At mas lalo pang nakumpleto ang saya niya at ni Arsan nang malaman nilang buntis na si Kimberly. Kaya pala madalas ang pagsama ng pakiramdam niya at pagkahilo. Sobrang excited rin ng mga magulang ni Arsan sa paparating ng mga itong apo. May papalit na raw agad na prinsipe o prinsesa kay Arsan. Pati tuloy si Faizan ay pinagmamadali na ng mga ito na makahanap na rin ng Pinay na mapapangasawa. Gusto ng mga itong dumami agad ng mga apo sa lalong madaling panahon. Noon ay parang nakakulong sa hawla si Kimberly. Akala niya ay wala na siyang pag-asa na makakawala pa sa kulungang kinasadlakan. But true love is like a storm that comes spontaneously. Whether we like it or not, it will come unexpectedly. Malapit na siyang sumuko sa buhay, pero kusa siyang dinala ng pagkakataon sa resort ni Arsan. At doon ay naranasan niya ang paraiso at kalayaan. Kalayaang mabuhay at magmahal. Ngayon ay pakiramdam niya ay nasa kanya ng lahat, at yun ay habang buhay niyang ipagpapasalamat. And when someone special enters your life unexpectedly, don't let them go. They're probably brought into your life for a reason. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.